Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Magandang palaboy! Masayang sinalubong ng kambal na sina Bagani at Bayani ang kanilang amang si Julio. Galing kasi ang Ginoo sa pamilihang bayan kung saan siya nagtatrabaho. Matapos makapagmano ay kukunin na sana ng magkapatid ang hawak na supot ng kanilang ama, kaya lang ay napahinto sila matapos makita ang isang binibini sa likuran ng Ginoo. Marungis ang itsura ng dalagita. Gulo-gulo ang buhok na matigas na dahil halatang ilang araw o linggo nang hindi naliligo. Marikit, balingkinitan at kasing tangkad ng kambal. Ang mas nakakabilib ay dahil sa magkaiba ang kulay ng mga mata niyon, asul at itim. At magkagayon man, sa kabila ng pagiging palaboy noon ay mahahalata pa rin ang taglay na ganda ng dalagita. Saglit na nagkatinginan ng dalawang binatilyo bago muling ibaling ang atensyon sa kanilang tatay. Tay, sino yan? Oo nga po, Tay. Sino ba yan? Kung paanong halos sabay silang nagtanong ay sabay din silang napaturo sa dalagitang nasa likuran ni Mang Julio. Napangiti ng tipid ang Ginoo kasunod ng pagkamot sa ulo. Pagkatapos niyang iabot ang mga supot na dala ay sa kanya nilapitan at inakbayan ng kambal bago magsalita habang nakatingin sa dalagita. Mga anak, si Alicia pala. Doon na tayo sa loob ng bahay mag-usap-usap. Pagkadaka ay bumaling ang Ginoo sa dalagita at inakagito. Tara na sa loob, Alicia. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay nagulat din ang kanilang ina pagkakita sa magandang palaboy. Kinakabahang tinanong pa ni Aling Miranda ang kanyang asawa tungkol sa dalagita. Hay Julio, baka mapahamak naman tayo sa ginawa mo. Ineng, wala ka bang kahit na sino ka mag-anak dito sa buong baryo? Umiling-iling lang ang dalagita habang tila mangiyak-ngiyak na nakatingin kay Aling Miranda. Sabi ko naman sa iyo, Mira sa katunayan nga, nung isang araw ko pa yan siya napapansin doon sa pamilihan na pabalik-balik at nanghihingi ng kung ano-ano. Wala naman nagbibigay, kaya naisip ko na isama na lang dito. Total, di ba? Pangarap mo rin naman na magkaroon ng babaeng anak. Nagkatinginan ulit ang kambal sa sinabing yon ng kanilang tatay. Hindi sila umimik na mga oras na yon bilang paggalang sa mga magulang. Tahimik lang silang nakinig sa usapan ng mga nakakatanda. Nag-aalala rin kasi ako dito kay Alicia Di ba't nabalitaan mo naman na talamak ngayon ang kidnapan sa lalawigan natin? Ang sabi nga dahil daw yun sa itinatayong bagong tulay at saka mall ba yun? Dun sa kabilang bayan? Habang nagsasalita si Mang Julio ay nilapitan ng ginangang tahimik at magandang palaboy, saka hinimas-himas ang naninigas na nitong buhok. Sa bagay, pati yung mga sabi-sabi na may nambibiktima raw na aswang dito sa baryo natin, nababalitaan ko yun sa pamilihan isa pa yun. Kaya mas mabuti pang dito ko na muna dinala tong si Alicia kaysa mapahamak pa siya ron dun sa labas. Hindi yata maatim ng konsensya ko kapag nabalitaan ko yon isang araw, Mira. Napatingin na mag-iina dahil sa kabaitan ni Mang Julio. Paano kung may naghanap na sa kanya? Wala namang problema. Isasauli natin siya sa mga totoo niyang pamilya. Ang mahalaga sa ngayon, natulungan natin yung dalagita at maiwas rin siya dun sa kapahamakan sa kalye. Pagkatapos ng usapang yon ay nagdesisyon na nga ang mag-asawa na kupkupin na muna si Alicia. Nang matapos ng mapaliguan ni Aling Miranda ang dalagita, ay opisyal na nga itong ipinakilala sa kambal. Tuwang-tuwa sila matapos makita ang tunay na ganda niyon. Pagkatapos nilang magapunan, nang nasa kwarto na ang kambal ay pasimple nilang pinag-usapan ang tungkol kay Alicia. Labi tol, ang ganda pala ni Alicia no? Nung nabihisa na. Oo nga ang layo ng itsura niya. Saka gustong-gusto ko yung mga mata niya tol, kakaiba. Oo nga, ako rin feeling ko gustong-gusto ko na siya. Napaismid si Bagani pagkasabing yon ng kanyang kapatid. Langyaan naman, ang bilis mo naman Gusto mo na kaagad? Agad-agad? Nagtawanan sila pagkatapos noon.
at nang mapagtanto nila na medyo malakas ang kanilang boses ay hininaan nila ito. Habang nakaiga at nakatingin sa bubungan ay nagtuloy sila ng usapan. Paano tol? Kung di na talaga magstay sa atin si Alicia. As in, kupkupin na talaga siya nila nanay at tatay. Di maganda, hindi na lang talaga mag-i-stay pansamantala. Kundi dito na talaga siya titira. Di, palagi na natin siya makikita, di ba? Gagi, hindi rin no. Paano ko siya maliligawan yan, di ba? Gagi ka, anong liligawan? Hindi na natapos ni Bagani ang sinasabi dahil tinakpan na ni Bayani ang kanyang bibig. Shh! Ano ka ba? Inahan mo lang boses mo, siraulo ka talaga oh. Pagkatanggal ng kamay sa bibig ay saka ulit nagsalita si Bagani. Sigurado ka tol, liligawan mo si Alicia. Pero sa bagay, maganda nga siya no? Oo tangik. Malay mo, kami talaga magkatuluyan. At least, di na talaga siya lalayo sa pamilya natin. Napapangiti pa si Bayani habang sinasabi ang mga yon. Ini-imagine niya kasi na nagkatuluyan na sila ng dalagita. Tangik, ang tanong kung sasagutin ka niya. Malay mo, ako sagutin niya, di ba? Dahil sa sinabing yon ni Bagani ay napabangon ng kakambal niya at seryosong tumingin sa kanya. Oh, bakit ganyan ka mga tingin? So, diligawan mo rin siya, ganon? Hindi umimik si Bagani. Ngumiti lang to habang tumatango. O sige, deal tayo tol. Pareho natin siyang ligawan. May the best wishes win. Napahalakhak si Bagani ng gusto, subalit tumigil din matapos siyang mapagtanto na ang lakas ng kanyang boses. Baliw, anong may the best wishes win? May the best man win yun. Sana malaman ni Alicia kung sino ang mas matalino sa ating dalawa tol. Uy di wow, tao lang no, nagkakamali rin. Bobo ka talaga sa English tangi, aminin mo na. Napakunot noon na lang si Bayani na pagkalaon ay muling bumalik sa pagiga at tumingin sa bubungan. Tara, matulog na nga tayo. Tingnan na lang natin kung sino magwawagi tol. O sige lang. Good night. Best wishes. Gago. Good night. Pagkatapos ng masayang pag-uusap ng kambal, ay natulog na nga silang pareho. Pagsapit ng eksakto 12:00 ng gabi, ay nagising si Bagani dahil sa mahihinang kaluskos mula sa bubungan ng kanilang kwarto. Napapakusot-kusot pa siya ng mga mata habang napapatingin sa bubungan. Pagkalaon ay nawala ang mahihinang kaluskos. Napalitan to ng mabibigat na yabag na parabang may naglalakad na tao. Dahil doon ay parabang nawala ang antok ni Bagani. Bumangon siya ng kama habang patuloy na nakatingala sa bubungan. Pinakiramdaman niya ang mga yabag sa bubungan na tila nagpapaikot-ikot lang sa itaas kung saan sila nakahiga ng kanyang kakambal. Ha? Ano yun? Pusa? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang tumigil ang mga yabag. Patuloy siyang nagmasid at nakiramdam sa bubungan hanggang sa makarinig na nga siya ng pusa na nagmimiyaw. Ay, sabi ko na nga ba pusa lang Nang makampante na ang kalooban, ay muling humiga si Bagani. Subalit napabangon din siya kaagad matapos makarinig ng kaluskos sa bandang kusina. Para bang mayroong nagbukas ng pinto papunta sa likod ng kanilang bahay. Malapit kasi doon ang silid nilang magkapatid at walang pinto ang kanilang kwarto kaya naman maririnig niya kaagad ang ingay mula sa kusina. Wala sa sarili siyang bumangon at marahang naglakad papunta sa kusina. Subalit paglabas pa lang niya ng pintuan ng kwarto ay nakita na niya si Alicia mula sa dilim. Natigilan siya sapagkat parabang nagniningning ang kulay asul na mata ng dalagita. Nakaramdam din siya ng kakaibang kilabot na dahilan kung bakit nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Ikaw pala yan, Alicia. Bakit gising ka pa? Ha? Hindi na natapos ng binatilyo ang binibigkas sapagkat nang mapatingin siya sa suot ng dalagita ay bigla siyang napalunok.
Para kasing nangaakit ang suot nito na puting naka-spaghetti strap na siyang dahilan kung bakit umumbok ang malulusog na dibdib kahit sa murang edad. Saglit na umiwas ng tingin ng binata at nang muli siyang bumaling sa dalagita ay saka siya nagtanong ulit. Saan ka galing? Lumpas ka ba? Marahang umiling ang dalagita. Kasunod ng pagturo sa banyo kaya napalingon din doon si Bagani. Nag-CR ka pala. O sige, matulog ka na. Pagkangiti ng tipid ni Alicia ay medyo nakaramdam ng kilig si Bagani. Sinundan niya to ng tingin hanggang sa makapasok sa kwarto ng kanyang mga magulang kung saan to pansamantalang pinatulog katabi ng kanilang ina. Si Mang Julio kasi ay sa sala at sa lumang sofa natulog ng araw na yon. Grabe, ang ganda niya talaga. Buti na lang at kinupkup siya ni tatay. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay bumalik na siya sa loob ng kwarto at natulog katabi ng kanyang kambal. Kinabukasan, pagkagising ng kambal ay naabutan nila ang kanilang ina na nagluluto na ng agahan kasama si Alicia. Wala na roon si Ginoong Julio dahil nasa pamilihan na ito. Magandang umaga, Nay. Alicia. Good morning, Nay. Alicia. Pagkaupo ng dalawang binatilyo sa hapagkainan, ay sakay nilatag ng ginang ang niluto nitong itlog, dilis at sinangag. Humalimuyak ang amoy nito kaya sabay nang suminghot ang dalawa. Tara na. Kumain ka na rin dito, Alicia. Pagtango ng dalagita ay umupo na siya sa tabi ng ginang. Habang kumakain ay napansin ni Bagani na parang hindi sumusubo ng kain at ulam si Alicia, kaya tinanong niya ito. Bakit hindi ka kumakain, Alicia? Ayaw mo ba ng ulam? Hindi naman umimik ang dalagita. Ngumiti lang to at marang hinimas-himas ang tiyan, sinyalis na busog pa siya o hindi nagugutom. Dahil naman doon ay pasimpleng napatawa si Bayani bago nagsalita ulit ng pabulong sa kakambal. Hanip tong palaboy na to ah. Mukhang hindi kumakain ng mga pipitsuging ulam. Tul, mukhang sosyal . Hindi na naituloy ni Bayani ang pagsasalita sapagkat pasimple siyang siniko ni Bagani. Pagkalaon ay sabay silang napatingin sa ina dahil nagsalita yon. Nakapagkape na kasi kami kanina. Kaya malamang busog pa tong si Alicia. Sige na mga anak, magsikain na kayo. Magtira na lang kayo para kapag nagutom siya mamaya may makakain pa siya. Ngumiti ang dalagita habang tumatango-tango sa mag-iina. Nagpatuloy naman nga ang dalawang binatilyo sa pagkain katulad ng sinabi ni Aling Miranda. Natigilan lang sila nang muling magsalita ang ginang. Siya nga pala mga anak. Mamaya, sasamahan ako ni Alicia pagkatapos. Isang po kayo pupunta, Nay. Oo nga po. Saka bakit kasama po si Alicia? Umismid ang ginang kay Bayani bago tumugon. Alangan namang iiwan ko si Alicia sa inyo. Mga burara pa naman kayo. Pag alis namin, maglinis kayo rito ha. Tapos ayusin nyo yung nasira nating bakod doon sa likod. Nagtatakang nagkatinginan ng kambal bago muling bumaling sa kanilang ina. Ano po? Paano po nasira yung bakod doon? Malamang dahil luma na. Kumuha naman ng tatay nyo kanina ng mga bagong kahoy. Bale, kayo na lang ang magtuloy. Sayang yung lalaki ng katawan nyo kung magtutulog-tulog lang kayo buong bakasyon. Napangiti ng simple si Alicia pagkasabing yon ng ginang. At nang bumaling sa kanyang kakambal ay saka siya muling nanahimik. Sige, Nay. Kami nang bahala ni Bagani sa bakod. Pagdating nyo dito, tapos na yon, promise. Saan po pala kayo pupunta, Nay? Sa tiya nyo sa bayan. Manghingi ako ng mga lumang damit ng pinsan nyo. Malamang magkasukot sila ni Alicia. Dadaan na rin kami sa tatay nyo sa pamilihan para maagang kunin yung mga iuulam natin mamaya. Sige po. Kami na pong bahala ni Utol dito, Nay. Nag-apiran pa ang kambal na halatang nagpapa-impress sa dalagita. Nang matapos na silang kumain, tatayo na sana ang dalawang binata nang magpahabol salita ang kanilang ina. Siya nga pala mga anak, bago ko makalimutan. Ilibing nyo nga pala muna yung patay na pusa ha. Nandun din yun sa likod, malapit sa mga kahoy.
Ano po? Patay na pusa? Patay na pusa, Nay? Tumango muna ang ginang bago muling nagsalita. Oo, yung pusang kalye na madalas magtungo rito sa atin. Wala, bakit naman namatay si Itim? Baka may nakasagupang mabangis na hayop yun, kaya rin siguro nasira yung bakod sa likod eh. Ilibing nyo na ha, at baka mangamoy pa yon. Kawawa naman. Naku, marami na namang magpupunta ang daga rito. Daga hunter pa naman yung si Itim. Tara na tol, ilibing na natin. Nay, pupunta na po kami sa likod ha. Sabihin nyo lang po kami kapag aalis na kayo ni Alicia. Sige. Dali-dali ngang nagtungo ang kambal sa likod bahay at nang nakita nila ang sako ay tiningnan muna nila ang nasa loob nito. Dala na rin ang kuryosidad. Pagbuklat pa lang nila sa sako ay umalingasaw na ang nakakasunlasok na amoy. Sabay silang napatakip ng ilong habang tila nagigit-gitan na masipat ang loob nito. Pagkakita nila sa kinahinatnan ng patay na pusa ay halos sabay pa silang kamuntikan ng maduwal. Kaagad isinara ni Bayani ang sako bago masukasukang nagsalita. Putik, anong hayop naman ang makakainkwentro niya ni Itim? Bakit ganyan yung nangyari sa kanya? Biyak-biyak ang lamang loob, parang nilamutak tol. Hindi kaagad nakaimik si Bagani sapagkat muling sumagi sa isip niya ang narinig na kaluskos kagabi sa bubungan ng kanilang kwarto. May kung anong kakatuwang bagay na naglaro sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Hindi kaya yung narinig kong yabag na mga paakagabi sa bubungan? Narinig ko pa kagabi si Itim eh. Tapos paglabas ko ng kwarto, si Alicia... Naantala lang siya na matapos kalabitin ni Bayani. Tol, bitbitin mo na yung sako ha. Kukuha lang ako ng pala tapos doon natin banda sa burol ilibing. Nang makakuha na ng pala si Bayani ay kaagad dinala ni Bagani ang sako. Nagtungo nga sila sa maliit na burol na malapit lang sa kanilang bahay. Nagsimula silang maghukay at nang matapos na'y inilibing nila ang nasabing patay na pusa. Habang tinatakpan ni Bayani ng lupa ang hukay ay muli na namang napaisip si Bagani tungkol sa karumal-dumal na sinapit ng pusa. Para kasing hindi ordinaryo ang pagkamatay nito kaya medyo nabahala siya. Uy, tulala ka na naman dyan tol. Anong iniisip mo? Si Alicia no? Umismid si Bagani sa kakambal bago paungot na nagsalita. Gagi, hindi. Ba't ko naman iisipin yun? Ay, mukhang nalimutan mo yung usapan natin ha. Di ba, diligawan natin siya tapos kung sino una makakapagpasagot sa kanya, di siya yung panalo. Umismid muna si Bagani bago saglit na naupo para magpahinga. Medyo napagod kasi siya kanina sa paghukay. Nangik, iniisip ko yung ikinamatay ni Itim. Biruin mo, parang nilamutak yung katawan. Sa tingin mo, ordinaryong hayop ang gumawa nun? May mabangis mang hayop dito sa lugar natin? Saglit na napaisip si Bayani bago umiling-iling sa kakambal. Ano ba sa tingin mo, tol? Palagay ko, aswang ang gumawa niyan eh. Saglit silang natahimik subalit matapos ang ilang segundo ay biglang umingay ang paligid dahil sa malakas na paghalakhak ni Bayani. Dahil doon ay napakunot noon naman si Bagani. Seryoso tol? Aswang? Nagpapakaduwag ka na naman eh. Naku naman to, kapag nalaman niya ni Alicia malamang minus point ka ron. Wow mas matalino naman ako sa'yo no? At least hindi ako duwag. Aswang ang putik. Humalakak na naman si Bayani kaya medyo nakaramdam ng inis ang kanyang kakambal. Makinig ka kasi muna, tol. Sige. Makikinig na ako, promise. Nang tumalima na si Bayani ay pasimpleng umubo si Bagani para tanggalin ang bara sa kanyang lalamunan. Pagkalaon ay seryoso niyang tiningnan ng kakambal bago magsalita. 12:00 ng hating gabi nagising ako, tol. Nagising ako dahil sa may hinang kaluskos sa bubungan. Sa mismong taas ng kama natin. Kung saan tayo nakahiga. Tapos, yung mahinang kaluskos, naging parang yabag ng tao.
Dinig na dinig ko talaga na parang may tao na naglalakad sa bubungan ng kwarto natin eh. Pagkasabing yun ni Bagani ay nanahimik bigla ang kanyang kambal. Sumeryoso din ang mukha nito at taimtim lang na nakinig sa kanyang salaysay. Maya-maya nung sawayin ko na, nawala yung yabag tapos biglang may nagmeow. Sabi ko si itim na nga yun, kaya di ko na pinansin. Ang kaso lang, nung matutulog na ako, bigla naman ako nakarinig ng ingay sa kusina. Parang may nagbukas ng pinto. Lumabas ako ngayon ng kwarto. Tapos nakita ko si Alicia. Ha? Si Alicia? Tumungo muna si Bagani bago nagpatuloy. Oo, si Alicia. Tinanong ko siya kung lumabas ba siya ng bahay pero ang sabi niya, nagpunta raw siya sa banyo. Tapos bumalik na siya sa kwarto nila nanay. Oh, anong kakaiba ron? Napakunot noon na naman si Bagani sa kakambal. Hindi mo ba nakuha yung punto ko? Biglang kinabukasan, di ba? Namatay si Itim, tapos nasira yung bakod. Ayaw ko man naisipin pero hindi kaya may kinalaman si Alicia? Make sense, di ba? Dahil doon ay muling sumeryosong magmumukha ni Bayani at lumapit sa kakambal. O nga tol, no? Langyang yan. Pinanayuan ako ng balahibo dun ah. Humigpit ang paghawak ni Bayani sa magkabilang balikat ng kakambal habang seryosong nakakatitigan. Dahil tuloy doon ay parang nakaramdam din ng kakaibang takot si Bayani. Subalit nawala ang lahat ng takot sa dibdib ni Bagani nang biglang umutot ng malakas si Bayani kasunod din ng nakabibinging halakhak. Asar na asar si Bagani sa kanyang kakambal ng mga sandaling yon. Kaya hinawi niya ang mga kamay nito na nakahawak sa kanyang balikat. Parang gago ang putik. Seryoso ko eh. Bakit tol? Seryoso rin naman ako ah. Tumatayong balibo kasi natatay na ako eh. Umutot na naman ng malakas si Bayani na sinundan ulit ng nakabibinging halakhak. Mas lalo tuloy na inis ang kanyang kakambal dahil doon. Alam mo tol, kaduwagan mo kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo eh. Eh bakit? Sabi naman nila nanay at tatay ah, totoong may aswang ngayon na pag-ala-gala, di ba? Narinig mo naman yung kagabi. Wala pa akong nakitang aswang na kasing ganda ni Alicia, no? Alam mo, siguro kinukwento mo lang sa akin yan para iwasan ko si Alicia tapos saka ka didiskarte. Ang lupit mo, tol. Nice one ka dyan, ha? Hindi umimik si Bagani sapagkat naiinis pa rin siya sa kakambal ng mga sandaling yon. Sa isip-isip niya, sana ay hindi na lang niya ikinuwento rito ang nangyari. Tara na, baka alis na yun sila nanay. Hinihintay na lang tayong dumating. Pagkakuha ni Bayani sa pala ay naglakad na to na sinundan naman ng kanyang kakambal na inis pa rin ng mga oras na yon. Pagbalik ng bahay ay nakagayak na nga ang kanilang ina pati si Alicia. Yung biniling ko sa inyo ha. Tapusin nyo yung bakod ngayon para wala nang gagawin ng tatay nyo. Kapag hindi kami nakauwi ng tanghali, magluto na kayo kung anong meron dyan. Sige po, Nay. Sige po, kami na pong bahala rito. Siya. Aalis na kami. Ingat po, Nay. Ingat, Alicia. Kumuhay-kaway pa si Bayani sa dalagita nang umiti lang sa kanya. Dahil doon ay siniko-siko siya ng mahina ng kakambal habang tila inaasar. Kita mo yun, tol? Minitian ako ni Alicia. Paano ba yan? Plus 50 points na ako kaagad sa'yo. Dami mo sinasabi. Tara na sa likod. Ayusin na natin yung bakod habang hindi pa mainit. Nang oras na yun ay nagtungo na nga ang kambal sa likod ng bakuran para gawin ang nasirang bakod. At habang inaayos yun ay napansin ni Bayani ang ilang natuyong patak ng dugo. Hindi na niya ito sinabi pa kay Bayani dahil alam niyang kakantsawan na naman siya noon at pagtatawanan. Nang pansamantalang nagbanyo ang kanyang kakambal ay sinundan niya ang mga patak ng dugo na natagpuan. Umabot ito malapit sa banyo at nawala na roon ng bakas. Tumingala siya hanggang sa mahapyawan ang nasabing mantsa ng dugo sa bubungan. Upang makasiguro ay kinuha niya ang hagdan at saka ipinwesto roon.
Marahan siyang umakyat at nang nasa bubungan na, ay sumambulat nga sa kanya ang malaking tipak ng natuyong dugo. Doon ay mas lalong lumaki ang hinala ni Bagani na hindi ordinaryo ang naging pagkamatay ng pusang si Itim. Malamang talaga, aswang yung narinig ko kagabi na naglalakad sa bubungan namin. Pero sino yung aswang na yun? Bigla na lang din sumagi sa isipan niya ang magandang palaboy na si Alicia. Ayaw ko namang isipin na si Alicia yun. Siguro, nagkataon lang talaga. Naantala na siya dahil dumating na si Bayani at tinawag siya. Huy, ano naman ang ginagawa mo dyan, tol? Sasabihin na sana ni Bagani ang tungkol sa tipak ng tuyong dugo, subalit mas pinili na lang din niyang manahimik dahil ayaw niyang mapagtawanan na naman ng kakambal. Ha? May chinecheck lang ako, tol. Baka kasi may butas na yung bubong natin eh. Ano, tara na ba? Tuloy na natin ulit yung pag-aayos ng bakod. Oo no, tara na, mag-alas 12 na eh. Para makakain na rin tayo. O kaya magluto na lang muna tayo. Mamaya lang natin ituloy. O sige, ikaw na bahala. Dahil napagkasunduan nilang mamaya na tapusin ang ginagawa, kaya nagluto na lang muna sila ng makakain para sa tanghaling yon. Nang matapos ng makapagpananghalian ay saglit na nagpahinga ang kambal. Natulog muna si Bayani sa kanilang kwarto habang si Bagani naman ay nakahilata lang din sa lumang sofa. Habang pinagninilay-nilayan ang nakitang tipak ng tuyong dugo sa bubungan. Sa huli ay napakamot na lang siya ng ulo dahil wala na rin pumapasok sa kanyang isipan. Ay naku, makatulog na nga lang muna habang di pa nagigising yung isa. Sinikap niyang makatulog ng tanghaling yon, subalit hindi naman siya madalaw-dalaw ng antok, kaya ang ginawa na lang niya ay bumalik siya sa likod bahay at muling umakyat sa bubungan. Pagkakita niya sa tipak ng natuyong dugo, ay nag-imagine siya ng mga senaryo sa kanyang utak. Kung ano-ano na naman ang pumasok sa utak niya ng mga sandaling yon, hanggang sa mauwi na naman siya sa katanungan sa sarili. Kung aswang yun, bakit hindi man lang namin narinig? Dapat mag-iingay at magsisigaw-sigaw si Itim. Di ba? Ganun naman kasi yung mga pusa kapag may kaaway, maingay sila. Para siyang tanga ng mga oras na yon habang kinakausap ang sarili na sa huli ay napakamot na naman siya sa ulo dahil wala rin siyang napala sa mga tanong na nabuo sa kanyang isipan. Naantala lang ang kanyang pagninilay-nilay pagkarinig niyang bumukas ang pinto sa likod bahay, sinyalis na gising at lumabas na si Bayani. Dali-dali siyang bumaba sa hagdan at nagtungo sa bakod na inaayos kung saan niya naabutan ng kakambal na tila nagulat matapos siyang makita. Oh, hindi ka umidlip? Umiling-iling si Bagani bago lumapit sa kapatid. Saan ka nang galing? Nagpahangin. Tara na, para matapos na kaagad. Saka ako matutulog kapag tapos na tayo. Itinuloy na nga ng dalawa ang pag-aayos ng bakod hanggang sa matapos sila, eksakto mag-aalas 3:30 na ng hapon. Nung oras na yun ay nililigpit na ni Bayani ang mga pinaggamitan nila, habang si Bagani naman ay nasa lababo at naguhugas ng kamay. Eksakto na mayroong isang ali na dumating, si Aling Tasya, isa sa mga malapit na kaibigan ni Aling Miranda. Aligagang tinawag ng ginang ang magkapatid, kaya nataranta ang kambal na agad-agaran ding nagpunta sa may kalumaan nilang gate. Bakit po, Aling Tasya? Ano po bang nangyari, Aling Tasya? Nanlaki ang mata ng magkapatid matapos nilang marinig ang mga sinabi ng ginang. Hindi na nga nila halos pinatapos ang sinasabi nito dahil dali-dali silang lumabas ng bakuran at tumakbo para puntahan ang kanilang ina. Pasado 6:00 ng gabi, nasa pampublikong pagamutan ng bayan na ang mag-aama kung saan sinasabing dinala si Aling Miranda, matapos daw itong mahulog sa mahabang tulay. Bago kasi makauwi ay mayroon isang lumang tulay na dinaraanan muna. Malawak ang nasabing tulay na dinaraanan pa nga ng tricycle at single na motor. Gawa rin naman kasi to sa bato at bakal, subalit sadyang niluma na lang talaga ng panahon.
Kaya sira-sira na ang barikada na kapag gumilid ka ay malaki talaga ang tsansa na ikaw ay mahulog. May kataasan pa naman ang ilalim noon at medyo mabato, kaya kapag nahulog ang isang tao ay tsak na malala ang kahihinatnan noon. Habang pinagmamasdan ni Bagani ang kanilang ina na nakaratay at walang malay, ay iniisip niyang mabuti kung paano yon nahulog doon. Hindi naman tanga si nanay para gumilid, lalo na kung alam niyang may dala siyang gamit. Ang tagal-tagal na niyang dumadaan sa tulay na yun eh. Paano siya mahuhulog na lang ng ganun? Inilipat ng binatilyong tingin kay Alicia na nung mga sandaling yon ay nanahimik lang sa isang sulok na parang maamong tupa. Ayaw man isipin ni Bagani na mayroong kinalaman ng magandang palaboy, pero paulit-ulit yung nagre-rema sa utak niya. Kaya naman napatayo na lang siya at lumabas ng ward. Hinayaan niya lang si Mang Julio at Bayani kasama si Alicia sa loob. Lumanghap ang binatilyo ng sariwang hangin habang inaalala ang mga narinig niyang pag-uusap kanina. Hindi niya talaga ma-imagine na bigla na lang mahuhulog ang kanyang ina dahil lang sa paglalakad nito sa gilid ng tulay habang hawak ang mga supot ng damit at ilang ulam na ibinigay ni Mang Julio. Nang tinatanong naman ng dalaga kanina ay hindi ito umiimik at iyak lang ng iyak. Kaya wala ring makuhang magandang paliwanag ang mga sumaklolo kay Aling Miranda mula sa pagkakahulog sa tulay. Natigilan lang si Bagani sa pagmumuni-muni matapos marinig si Mang Julio na tumatawag sa kanyang pangalan. Nak! Bagani! Umuwi muna kayo ng kakambal mo kasama si Alicia. Hindi raw pwedeng maraming tao dito sa ward dahil hindi naman tayo naka-private room eh. Paano po kayo, Tay? Huwag niyo na akong alalahanin dito. Nakapagpaalam na rin ako sa pamilihang may mga tutulong naman sa akin dito. Sige na, bumalik na lang kayo bukas ng umaga at magdala kayo ng mga gamit namin ng nanay niyo. Sige po, Tay. Pagkatango ng binatilyo ay naglakad na sila palabas ng ospital kasama ang dalagitang walang kibo. Mga bandang 8:00 ng gabi nang makauwi sila ng bahay. Pagkatapos magluto ni Bayani ng kanin at ulam ay tahimik na silang naghapunan. Habang sumusubo ng pagkain ay napansin na naman ni Bagani na tila hindi kumakain si Alicia, kaya kinausap niya ito. Oh, bakit hindi ka kumakain, Alicia? Ayos ka lang ba? Hindi umimik ang dalagita. Tumingin lang siya sa kambal bago muling ibinaling sa pagkain ng tingin. Ayaw mo ba ng ulam? Pag-iling ng dalagita ay nagkatinginan ng kambal. Pinigilan ni Bayani ang sarili niya na matawa ng mga sandaling yon, kaya yumukod na lang siya at kumain ng kumain. Kung hindi ka nagugutom, magpahinga ka na lang muna sa kwarto nila nanay at tatay. Kami nang bahala ni Kambal dito. Ngumiti si Alicia bago tumayo at naglakad palayo. Nang nasa kwarto na siya, ay doon na nagsalita si Bayani na tila natatawa pa. Lang ya, tol. Sosyalin talaga yung palaboy na yun, no? Pinuwi mo, hindi nakain ng hipon. Tol, hipon na yun, ha? Samantalang tayo bihira makakain nito. Hindi kaagad umimik si Bagani. Iba kasi ang takbo ng isip niya ng mga oras na yon. Malayo sa tinatalakay ng kanyang kakambal. Kagabi, hindi ko siya napansin kung kumain ba siya o hindi. Kaninang umaga at saka ngayon ko lang nakita. Bakit hindi siya kumakain? Naantala na naman sa pagmumuni-muni si Bagani matapos siyang tapikin ng kakambal. Oh, bakit, tol? Abay, tulala ka na naman dyan eh. Kanina pa ako salita ng salita rito. Ano bang iniisip mo dyan, tol? Kung si nanay, huwag kang mag-alala. Narinig ko yung pinag-usapan ng doktor at ni tatay. Magiging okay na din si nanay kaya kumain ka na dyan, no? Ha? Sige. Salamat. Ikaw, kumain ka na rin. Basta magtira ka lang para kay Alicia, ha? Pagkatapos magapunan ay si Bagani na rin ang nagligpit at naghugas ng mga pinagkainan nila. Siya kasi ang nahuling kumain ng gabing yon. Pagsapit ng eksakto 9:30, pagkatapos siya maghugas ay pansamantala siyang naupo sa lumang sofa para makapagpahinga. Mula sa pwestong yon
ay bahagya niyang natanaw si Alicia sa kwarto ng kanilang mga magulang. Nakahiga ang dalagita at nakatalikod sa kanya. Kaya hindi niya sigurado kung tulog na ba ito o hindi. Habang pinagmamasdan ng dalagita ay napaisip na naman tuloy siya. Ang weird talaga. Simula nang dumating sa bayang Palaboy na yan, kung ano-ano na ang nangyari. Simula kagabi. Ano yun? Nagkataon lang ba? Ayaw ko sanang pag-isipan ka ng masama kaso... Natigilan na siya sa pagsasalita dahil biglang gumalaw ang dalagita. At parang hindi siya mahalata ay tumayo na lang siya at pakunwaring nag-ayos ng lumang sofa. Isinunod na rin ng binata ang pagsasara ng kurtina ng mga bintana at pagkalaon ay lumabas siya ng bahay para i-check kung nakasarado na rin maigi ang luma nilang gate. Nagpalipas siya saglit ng ilang minuto sa tapat ng gate. Habang tinatanaw ang kabuuan ng kanilang bahay, napatingin siya sa bubungan habang inaalala ang mga narinig kagabi. Dahil tuloy doon ay nakaramdam siya ng kilabot. Nanayo ang mga balahibo niya sa braso at batok matapos maalala na 3 nga lang pala silang tao roon sa bahay ngayong gabi. Putik. Wag naman sana magpunta ulit yung aswang na yun sa bahay. Wala pa naman si tatay at nanay. Napa-sign of the cross ang binatilyo bago dali-dalim pumasok sa loob ng bahay at ikinandado ang pinto. Pagkatalikod niya roon, ay bahagya siyang nagitla matapos makita ang dalagitang si Alicia. Nakasuot ito ng kulay itim na nakaspaghetti strap kaya sumambulat na naman ang nakakaakit nitong katawan. Dahil tuloy doon ay napalunok laway na lang si Bagani. Subalit nang magtama ang kanilang mga mata ay mas lalong tumindi ang pangingilabot na nararamdaman ng binatilyo. Iba kasi ang dating sa kanya ng matang asul ni Alicia. Parang nagliliwanag ito ng mga oras na yon. Oo, nagising ka yata. Nagugutom ka ba? Nandun lang yung pagkain mo sa kusina, nakatakip sa lamesa. Ngumiti lang ng tipid ang dalagita. Kasabay ng pag-iling at pagkatapos noon ay naglakad na to pabalik sa kwarto. Nang wala na ang babae ay tila nakahinga na ng maluwag si Bagani. Nadali-dali ring nagpunta sa kusina para i-check kung naisara ng maayos ang pinto roon. Matapos masigurong okay na ang lahat, ay kinuha ng binata ang mahaba nilang kutsilyo sa kusina at pasimple itong dinala sa silid nila. Naabutan niya roon ng kakambal na natutulog na, kaya umiiling-iling na lang siya bago ito tinabihan. Iniligay niya muna ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan, saka siya humiga. Nang mapatingin sa bubungan, ay sumagi na naman tuloy sa isipan niya ang mga yabag kagabi. Kaya kahit hindi ginagawa ay napadasal bigla ang binatilyo. Diyos ko, 3 lang po kaming nandito sa bahay ngayon. Sana po walang mangyari masama sa amin. Pati po pala sila nanay, sana maging okay na. Ingatan mo po yung mga magulang namin na nasa ospital Pasensya na po kung ngayon ko lang naisipang manalangin sa inyo. Di po kasi ako marunong talaga Salamat po sa gabay, sa lahat-lahat. Ano pa ba? O sige, amen na lang po. Good night po. Nang matapos na ay nag-sign of the cross na ulit siya bago pumikit at natulog. Eksakto 12:00 ng hating gabi. Muling naalimpungatan si Bagani matapos marinig ang paulit-ulit na pagkalampag ng pinto mula sa likod ng bahay. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay ilang minuto pa lang siyang nakakapikit, kaya medyo nainis siya sa sarili. Hindi niya rin kasi maintindihan kung bakit tila siya lang ang nakakarinig ng pagbukas ng pinto sa likod ng bahay. Nang lingunin niya ang kakambal ay nakangangapato at mahinang humihilik, kaya mas lalo siyang nairita. Ay putik yan Buti pa tong si Kambal hindi tulog manok Natigilan siya nang marinig ulit ang mahinang pagkalampag ng pinto mula sa likod bahay. Dahil doon ay marahan siyang tumayo at nagtungo sa pintuan ng kanyang kwarto. Pagkalaon ay nagmasid-masid siya sa paligid. Sumilip siya sa maliit nilang sala.
at nang makitang walang tao ay idinako niya ang tingin sa kusina. Doon ay nakita niyang bukas-sara ng bagya ang pinto ng likod bahay kaya ito mahinang kumakalampak dahil sa ihip ng hangin. Sinong pumasok? Natigilan siya matapos mapagtanto na nilak niya nga pala yun kanina mula sa loob. Kinandado ko yan dito sa loob kanina. Ibig sabihin may lumabas? Si Alicia? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pintuan ng silid ng kanyang mga magulang. Maraan siyang sumilip sa kurtina para makita kung naroon si Alicia. Subalit nanlaki ang mga mata niya pagkitang walang nakahiga sa papag. Siya nga yung lumabas. Hindi na niya itinuloy ang mga sinasabi. Kaagad siyang bumalik sa kanilang kwarto para gisingin ang kakambal. Subalit tulog mantika to. Kaya naman wala na siyang choice na mga oras na yon kundi lumabas ng bahay mag-isa. Nang nasa likuran na siya ng bahay, tahimik lang siyang nag-oobserba sa madilim na paligid. Iginala na niya ang tingin hanggang sa madako siya sa bakod na inaayos nila. Medyo lumundo na naman kasi yon na parang may kung anong mabigat na tumukod o tumalon. Lumapit siya roon hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lang may umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay napabalik siya sa pintuan ng likod bahay habang lumilinga-linga sa madilim na paligid. Pinanayuan siya ng balahibo dahil sa paulit-ulit na alulong at ang tumigil na yon ay bigla namang gumalaw ang mga damo sa labas ng kanilang bakuran. Doon niya napansin si Alicia. Nakatalikod to at mabilis na naglakad na parang may kung anong hawak-hawak. Pasimple niyang sinundan ng dalaga kahit kinakabahan. Tumalon din siya sa bakuran kaya mas lalong lumundo yun na kalaunan ay tuluyan na namang nasira. Hindi niya yun inalintana sapagkat gusto niyang masundan talaga ang magandang palaboy na kinupkup ng kanyang mga magulang. Meron siyang gustong malaman dito kung totoo nga ba ang hinala niya o hindi. Sa kasusunod niya kay Alicia ay napatpad siya sa paanan ng maliit na burol. Nang huminto ang dalagita ay huminto rin siya at pasimpleng nagtago sa isang puno. Pinagmasdan niya lang ng mabuti si Alicia hanggang sa humarap ito sa kanya. Doon na nga nagimbal ng husto si Bagani matapos makita na duguan ang bibig ng dalagita. Diyos ko po! Natutup niya ang sariling bibig matapos ma-realize na napalakas ang kanyang boses. Nagsumiksik siya sa puno para hindi siya mapansin ng dalagita na nung mga sandaling yon ay may kung anong kinakain. Sarap na sarap ang dalagita sa pagmuya habang tumatawa-tawa na parang isang baliw. At ilang saglit pa, matapos lumitaw ng buwan mula sa pagtatago sa mga kaulapan, ay mas lalong nasindak si Bagani sa kanyang nakita. Ang itsura ng dalagita ay nag-iba na rin. Mula sa pagiging maamong muka, ay naging tila isang mabangis itong hayop na handang-handang manakmal kapag nakakita ng bibiktimahin. Kulubot ang mukha, lubog ang ilong na parang paniki, matutulis ang mga tenga at ngipin. Mahaba ang dila at nanlilisik ang mga mata. Nasiguro niyang si Alicia yon sapagkat ito ang suot ng dalaga nang makita niya kanina. Isa pa ay hindi rin naman nagbago ang kulay ng mata ng dalagita. Nilantakan ng dalagitang aswang ang hawak-hawak nitong pagkain. Hindi yun makita ng binata subalit nasisiguro niyang hindi yun ordinaryong pagkain lang. Nang maalala niya ang pusang si Itim at ang kalunos-lunos na itsura ng pagkamatay nito ay doon niya napagtanto kung ano ang hawak ni Alicia. Puno ng takot na napasigaw siya sa isipan. Anak ng tama nga ako. Aswang siya. Aswang si Alicia. Mabilis na gumapang ang takot sa buo niyang pagkatao. Simula sa paanan papunta sa tuhod na nagpanginig sa kanya.
Nang umakyat ito sa kanyang tiyan ay nagpaikot-ikot to roon hanggang sa dumako sa kanyang dibdib na siyang naging dahilan ng pagkabog ng husto ng kanyang puso. Paggapang ng kilabot sa kanyang batok ay parabang lumobo ang ulo ng binatilyo dahil sa tindi ng tensyon. Sa tindi ng takot na nararamdaman ay naramdaman ni Bagani ang matinding pananayo ng mga balahibo sa buong katawan. Napatras siya hanggang sa mapaupo matapos matisod sa ugat ng punong pinagtataguan. Dahil doon ay napabaling ang tingin ni Alicia sa kanyang kinaroroonan. Nang magtama ang kanilang tingin ay nataranta ang binata kaya dali-dali siyang bumangon at kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang bahay. Pagsulyap niya sa likuran ay nakita pa niya kung paano lumapad ang ngiti ng dalagitang aswang na palaboy. Mas lalo siyang nahintatakutan kaya hindi na niya nilingon ang aswang. Tumakbo lang siya ng tumakbo hanggang sa maaninig na niya ang kanilang bahay. Nang malapit na sa nasirang bakod ay muli na naman siyang nakarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinabayan pa yun ng pag-ihip ng hangin na lalong nagpadagdag ng takot sa buo niyang pagkatao. Pagsulyap niya sa likuran ay laking gimbal niya dahil ilang metro na lang ang layo sa kanya ng dalagitang aswang. Mas lalo pa siyang nahintatakutan pagkakita ng malapad nitong ngiti na parang handang-handa na siyang sakmalin anumang sandali. Dahil doon ay nawalan ng balanse si Bagani. Natalisod siya habang tumatakbo hanggang sa dumaus-os ang katawan niya sa lupa kasunod ng pag-untog ng kanyang ulo sa hindi kalakihan subalit solido na bato. Nakaramdam siya ng pagkahilo pero pinilit niya pa rin ang sarili na tumayo kaya lang ay nagdilim na ang kanyang paningin. Ang huling naaninag na lang ni Bagani na mga sandaling yon ay ang mabalahibong paa at matatalim na kuko ng aswang. Pagkatapos noon ay nawalan na siya ng malay tao. Kinabukasan ay biglang napabangon si Bagani na parang gulat na gulat. Nang mapagtanto niya na nasa kwarto siya ay napuno ng pagtataka ang kanyang isipan. Anong nangyari? Hindi na niya naituloy ang mga sinasabi sapagkat bahagyang sumakit ang kanyang noo. Doon niya tuloy naalala ang nangyari kagabi pero napuno pa rin siya ng pagtataka at pagkalito sapagkat sa pagkakatanda niya ay naabutan siya ng aswang. Si Alicia, aswang siya. Dali-dali siyang bumangon at marahang naglakad palabas ng kwarto habang nakahawak ang isang kamay sa noo. Nang dumako ang tingin niya sa kusina ay naabutan niya roon ng kakambal na katatapos lang din magluto. Naroon na rin si Alicia na umiinom ng mainit na kape. Nakaramdam na naman siya ng kilabot nang magkatinginan sila ng dalagita kaya umiwas agad siya rito. Hindi niya kasi alam kung paano pa to pakikitunguhan matapos ang nangyari na hindi naman siya sigurado kung totoo nga bang nangyari o isa na naman sa mga guni-guni o panaginip niya. Tul, bilisan mo naman dyan. Mag-aalmusal na oh. Naihanda ko na yung mga gamit na dadalhin mo kay tatay. Napakunot noo lang si Bayani bago umupo sa tapat ng hapagkainan at magsalita. Haha ka dyan. Di ba pupunta ka sa ospital para ihatid yung mga gamit nila nanay at tatay? Nalimutan mo na kagad? Ano, nauntog ka ba kagabi? Mag-almusal ka na nga. Bilisan mo na rin kasi hindi talaga ako makakasama dahil ayusin ko pa yung bakod kagabi. Nasira na naman eh. Mapapagalitan tayo nila nanay at tatay pagka umuwi silang sira pa rin yan. Hindi na inunawa ni Bagani mga sinasabi ng kambal dahil muli na naman sumagi sa isip niya ang nakita kagabi. Kung paanong nag-anyong aswang ang magandang palaboy na kinupkop ng kanilang mga magulang. Dahil doon ay muli na naman siyang nangilabot. Nang sulyapan niya si Alicia ay napansin niya ang mga ngiti nito na parabang nagpapahiwatig ng hindi maganda. Napaupo rin tuloy siya sa tapat ng hapagkainan. Gusto man niyang sabihin sa kapatid ang mga nasaksihan, subalit alam niyang kakantsawan lang siya nito sa huli kaya mas minabuti niyang manahimik na lang. Lumipas pa ang mga oras. Ayaw mang iwan ni Bagani ang kambal ay hindi na rin ito nagpapigil pa.
kaya wala na rin siyang nagawa kahit anong kumbinsin niya rito na sumama sa ospital. Tol, sige na, umalis ka na. Hayaan mo muna ako makadiskarte rito kay Alicia, no, habang maaga-aga pa. Ubusin ko lang ang lakas ko sa kanya. Tapos pag uwi mo, ikaw naman ang dumiskarte. Palitan lang tayo, di ba? Ayos ang ideya ko. O sige na, bilis na. Naghihintay na si tatay eh. Alis na, tol. Kahit napipilitan ay lumabas na ng lumang gate si Bagani. Kahit pa hindi maganda ang kutob niya sa mga sandaling yun. Dumating na kasi ang tricycle na sasakyan niya kaya napasakay na lang siya roon. Habang nagbabiyahe ay inalala niya ulit ang nangyari nung gabi nang nakita niya ang dalagita. Hanggang sa tila na nakita naman ng kanyang noong nauntog sa maliit na solido na bato ng gabing yun. Naalala rin niya tuloy kung paano siya hatakin ng dalagita pabalik sa kwarto at umaktong parang walang nangyari. Siya pala yung nagdala sa akin sa kwarto. Pero bakit hindi niya ako pinatay? Hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil may alaala na namang sumiksik sa kanyang kukote. Alaala na natatandaan niya nung hinatak siya ng aswang papasok sa kanilang bahay. May plano pa ako sa pamilya niyo kaya bubuhayin muna kita. Hindi ka rin naman makakatakas kahit anong gawin mo, Bagani. Matapos manumbalik sa binata ang mga alaalang yon, ay tila ba pinagpawisan siya ng napakalamig. Namutla ang kanyang muka, kasabay ng pagbilis ng pagtibok ng kanyang dibdib, na parang mayroong mga dagang maliliit na nagkakarerahan at gustong kumawala mula doon. Baka may gagawin siya sa kakambal ko. Hindi ko dapat inayaan na maiwan si Bayani na kasama yung aswang na yun eh. Sasabihin niya sana sa tricycle driver na bumalik kaya lang ay halos malapit na sila sa ospital. Kaya ilang minutong pagkababa niya ng tricycle ay tinakbo niya kagad ang kinaroroon ng ward ng kanyang ina. Subalit bago pa niya marating ang nasabing lugar ay nakita na niya si Mang Julio sa isang gilid. Nakaupo ito at umiiyak ng tahimik. Dahil doon, kinabahan siya at dali-daling lumapit sa ama. Tay, ano pong nangyari? Pagkakita sa kanya ng Ginoo ay mas lalo yung napahagulgol ng pag-iyak na kalaunan ay lumapit sa kanya at yumakap. Mas lalo tuloy kinabahan ng binata. Naisip niya kaagad ang kanyang ina ng mga oras na yon na kahit siya ay unti-unti na ring naluha. Tay, ano po ba nangyari? Bakit nandito po kayo? Nasaan si nanay? Wala na ang nanay mo, anak. Wala na si Miranda. Iniwan na tayo ng nanay mo. Naudlot ang pagdadalamhati na mag-ama sapagkat biglang dumating ang isa sa mga staff ng ospital. Pinasama sila sa morgue upang ipaalam na nawawala ang dila ni Aling Miranda. Dahil doon ay lalong napaiyak si Mang Julio. Nagsisisigaw siya dahil sa pinaghalong galit at pagdaramdam dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Anong sinabi niyong nawawala ang dila ng asawa ko? Pinatay niyo na nga siya, tapos ninakawan niyo pa ng parte ng katawan? Anong klaseng ospital to? Anong klase kayo? Mga demonyo kayo! Habang nagwawala si Mang Julio ay hindi naman alam ni Bagani ang gagawin ng mga oras na yon. Bigla na lang kasing sumagi sa isipan niya ang isang alaala. Noong hinahatak siya ni Alicia matapos siyang mauntog. Wala naman talaga akong balak patiin si Nanay Miranda. Hindi ko intensyong itulak siya sa tulay. Ang kaso lang, nahuli niya at nalaman na isa kang aswang dahil sa dami ng mga tanong sa akin. Kaya para makasigurado, tinuluyan ko na siya at pinuntahan sa ospital. Dinalanan ko lang siya ng unan, pero para hindi talaga siya makapagsalita, kinuha ko yung dila niya. Yun lang naman ang kinain ko, pero ang sarap pa rin sa pakiramdam. Matapos maalalayo ni Bagani ay parang gustong sumabog ng kanyang utak ng mga oras na yon. Hindi na niya alam ang gagawin at iisipin dahil nagwawala na ng husto ang kanyang tatay. Nang makita niyang kinuha na to ng mga security guards, ay nilapitan niya ang ama at niyakap bago kinakabahang nagsalita. Tay,
Uminahan po kayo, please. Babalikan ko kayo. Kailangan kong tulungan si Bayani. Hindi na siya natapos sapagkat parang baliw na nagwawala na naman ang kanyang ama, kaya dinala na to ng mga gwardya sa malayo para mapakalma. Dali-dali nga ring umalis si Bagani dun sa ospital at saglit na tinawag sa telepono ang kanyang tiyahin para saglit na umasikaso sa bangkay ng kanyang ina at sa tatay niyang nagwawala. Pagkatapos noon ay sumakay na siya ng tricycle at nagpatid ulit sa kanilang bahay. Inabot rin siya ng higit kalahating oras bago marating ang tulay kung saan nahulog ang kanyang nanay na ngayon ay yumao na. Eksakto naman na tumigil ang tricycle dahil umusok ang makina nito, kaya lumabas na lang doon ang binatilyo at tumakbo pauwi sa kanila. Kahit hindi pa siya nakakapagbayad. Nang nasa tapat na ng luma nilang gate ay hingal na hingal siyang napahinto. Saglit siyang napatitig sa kanilang bahay na tahimik na mga oras na yon. Habang humahawak siya sa gate ay ramdam na ramdam ng binatilyo ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa pangamba na hindi na maabot ang buhay si Bayani. Huwag naman po sana. Bago pa matapos sa pagsasalita ay binuksan na kaagad niya ang lumang gate at dali-daling tumakbo papasok sa loob ng bahay. Nasa pintuan pa lang siya ay nakita na niya si Alicia na nakasiting pretty ng upo sa lumang sofa habang nakangiting nakatingin sa kanya. Nasaan ang kakambal ko? Ulang yakang aswang ka. Bukod sa puso kang kinupkup ng mga magulang ko, pero anong ginawa mo sa nanay ko? Tinulak mo siya. Pinatay at kinain ng dila niya. Habang sinasabi yun ng binata ay kitang-kita ang panginginig ng kanyang kalamnan. Ang mga tuhod niya na mga sandaling yun ay tila ba gusto nang bumigay dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Subalit pinipilit niya lang ang sarili dahil na rin sa kakaunting tapang na natitira sa kanyang kalooban. Nasaan si Baya? Natigilan siya sa pagsasalita nang biglang marahang lumabas si Bayani mula sa kanilang silid. Wala itong kahit na anong saplot sa katawan at parang namumutla rin ang balat nito. Iba rin ang wangis ng mukha ng binata na parang may mali. Dahil doon ay mas lalong nabahala si Bagani para sa kanyang kambal, kaya nilapitan niya to at kaagad inakay dahil tumumba na lang ito. Mabuti na lang din at nasulan niya kaagad. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Walang yakang aswang ka. Sa kanya binalingan si Bayani. Tol, ayos ka lang ba? Tol, gumising ka tol, lumaban ka. Mangiyak-ngiyak na pinagsasasampal ni Bagani ang kanyang kakambal na sobrang namumutla na at nangihina. Pagkatapos noon ay galit siyang napabaling sa dalagitang aswang na ng mga sandaling yon ay tumayo na mula sa pagkakaupo sa lumang sofa. Wala kang puso, wala kang awa. Anong ginawa mo sa utol ko? Humalakak ng ubod lakas ang aswang na nung mga sandaling yon ay unti-unting nagbabago ng anyo kahit na sikat pa ang araw sa labas ng bahay. Dahil doon ay napaatras si Bagani habang inaakay ang kanyang kakambal hanggang sa mapasandal sila pareho sa haligi ng pintuan ng kanilang kwarto. Nang muling mapalingon si Bagani sa dalagita ay kitang-kita niya ang pagpapalit nito ng anyo. Mula sa isang magandang binibini ay naging nakakasindak na itong aswang. Nangulubot ang mukha nito, lumubog ang ilong, tumulis sa mga tenga, naglitawa ng mahahaba at matutulis na mga ngipin. Sunod noon ay unti-unti ring lumabas ang mahaba nitong dila na naglalaway. Unti-unti ring nagbago ang kulay ng balat nito mula sa pagiging morena ay naging maitim yun at mabalahibo. Nag-uslian din ang mahabang kuko sa kamay at paa. Mas bumalasik ang mga tingin ng dalagita subalit hindi nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Asul at itim pa rin. Nang makumpleto na ang pagpapalitan nyo ng aswang ay saka yun tumigil sa paghalakak. Tinatanong mo kung anong ginawa ko sa kakambal mo? Tumawa na naman to bago muling nagsalita. Hindi ba? Sinabi niya na gusto niya makaisa sa akin? Gusto niyang ubusin ang lakas niya sa isang magandang dalagang palaboy na tulad ko? Pinagbigyan ko lang naman ng gusto niya.
Pagkalaon ay humalakhak na naman ang aswang na parang isang demonyo. At dahil sa mga sinabi nito, ay napahigit ang pag-akay ni Bagani sa kakambal habang pinakikinggan at inaantabayanan ang sunod na gagawin ni Alicia. Katulad ng sinabi ko, pinagbigyan ko lang ang gusto ni Bayani. Inubos ko ang lakas niya. Marami akong sinipsip na dugo sa kanya. At kahit gustong gusto ko nang biyakin ang katawan niya para kainin, hindi ko muna ginawa. Hulaan mo kung bakit. Hindi umimik si Bagani. Sa halip ay pinilit nitong akayin ng nangihinang si Bayani at maraan silang nagtungo sa kusina para doon tumakas papunta sa pintuan sa likod ng bahay. Gusto kong masaksihan mo ang gagawin ko sa kanya. Hinintay talaga kita, Bagani, para makita mo kung paano ko pagpiestahan ang laman loob ng mahalay mong kakambal. Matapos sabihin niyo ng aswang, ay biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Mas tumalim palalo ang mga mata nito na parang sa tingin pa lang ay kakainin na sila ng buong buo. Dahil doon ay mas binilisan ng binata ang pag-akay sa kanyang kapatid. Kahit ang totoo ay kahit siya ay nanginginig na ng husto ang tuhod dahil sa tindi ng takot na nararamdaman ng mga sandaling yon. Tol, huwag kang susuko. Tol, tara na. Lumakad ka naman, please. Natigilan na siya sa pagsasalita nang bigla na namang humalakhak ang nakasisindak na aswang. Pagkatapos noon ay nagsimula na tong humakbang ng marahan palapit sa kanila. Kaya mas lalong nahintakutan si Bagani para sa buhay nilang magkapatid. Sa kakaakay ng binatilyo sa kanyang kakambal, ay napunta sila sa lababo kung saan malapit na rin sa pintuan papunta sa likod ng bahay. Kumapaka pa si Bayani sa likuran dahil alam niyang doon nakalagay ang mga kutsilyo. Pero natigilan na naman siya matapos magsalita ni Alicia. Ito bang hinahanap mo, Bagani? Humalakhak na naman ang aswang habang iwinawasiwa sa hangin ng kutsilyo. Pagkadaka ay bigla na lang nitong inihagis sa direksyon ng kambal ang nasabing kutsilyo. Nakaiwas si Bagani subalit sa kanya lang napagtanto na hindi pala siya ang target ng aswang, kundi ang kanyang kambal. Nanlaki ang mga mata niya matapos makita na tumama sa kaliwang tagiliran ni Bayani ang kutsilyong inihagis ng aswang na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Bayani, Tol! Sama mo, Alicia! Takot at kinakabahang nilapitan ni Bagani ang kakambal na nakahandusay na sa sahig matapos matamaan ng kutsilyo sa tagiliran. Mas lalong nawindang si Bagani pagkakita sa sahig na tumatagas na ang napakaraming dugo. Mas lalong nanginig ang kanyang kalamnan kaya hindi na rin siya nakapag-isip ng tama. Napatras na lang siya sa bandang lababo hanggang sa masagi niya ang isang garapon. Nang mahawakan niya yon, ay doon niya napansin na asin pala ang natapon. Doon na niya naisip na isaboy ang asin sa dalagitang aswang na nung mga sandaling yon ay pasalakay na sa kanilang magkapatid. Pagtama ng asin sa mukha at katawan ni Alicia ay bigla tong napahiyaw sa sakit at napaatras. Dinig na dinig ni Bagani ang tila nagwawalang dyablo kaya sinabuyan niya pa ulit ito hanggang sa mapaigtad na sa sahig at doon naglumpasay na parang isang bulating binudbura ng asin. Walang yak! Ang sakit nun! Ang sakit nun! Dahil dyan, papatayin ko na kayong dalawa! Sa ikatlong pagkakataon ay muling nagsaboy ng asin ang binata at nang makita niyang paubos na ang asin sa garapon ay itinigilan niya ang ginagawang pagsaboy. Mas lalo namang nangalit ang namimilipit sa sakit na aswang kaya nakahiyaw na naman to sa sakit at galit na nagbigkas. Kapag nakatayo ko rito at kapag nahuli ko kayo, hindi lang dila niyo ang kakainin ko, buong lamang loob niyo. Mas matindi pa sa pusa niyong itim ang gagawin kong pagpapahirap sa inyo. Aray ko! Ah! Sinamantala naman ni Bagani ang pagkakataong yon. Habang namimilipit pa ang aswang ay inakay na niya ang kakambal na nung mga sandaling yon ay putlang-putla at wala ng malay. Pagkatanggal sa kutsilyo ay kaagad niyang tinalian ng kanyang damit ang tagiliran para mapigil ang dugo, saka sila tumakas dala ang garpon ng asin.
Dumaan sila sa sirambakod at lumayo sa bahay hanggang sa mapadpad ang magkapatid sa maliit na burol. Saglit na napahinto si Bagani matapos mapansin na tila lantang gulay na ang kanyang kakambal. Tol, kumapit ka lang. Dadaling kita sa ospital. Please naman huwag kang sumuko. Sinampal-sampal pa niya ng mahina si Bayani pero hindi na talaga ito tumutugon. Halos nangingitim na rin kasi ang labi ng binatilyo maging ang dulo ng bawat daliri sa kamay at paa. Bayani naman, hindi mo kasi ako pinaniwalaan Tol, pupunta ba tayo sa ospital? Hindi na natapos pa ni Bagani ang binibigkas sapagkat mula sa kung saan ay bigla na silang dinamba ni Alicia na noong mga oras na yon ay nag-anyo na ulit na isang dalagita. Kaya lang sunog-sunog na ang muka at balat nito dahil sa pagsaboy niya ng asin. Gawa ng biglang pagdampa ng dalagitang aswang ay nagpagulong-gulong si Bagani at nang huminto na ay minadali niya ring bumangon at humarap sa nagdangalit na si Alicia. Sasalakayin pa sana siya ng aswang, kaya lang ay kinuha niya ang garapon na dala na isiniksik niya sa short at saka ito inamba sa dalagita. Sige aswang, subukan mo akong lapain. Isasaboy ko to sa iyo hanggang masunog ka ng tuluyan para mamatay ka na. Nangalit na naman ng husto si Alicia, kaya unti-unting nagbago ang anyo ng mukha nito pero bumalik din sa dati. Mahina kasi ang kapangyarihan ng mga katulad niyang aswang laban sa sikat ng araw, kaya nalilimitahan niya ang pagpapalit ng anyo. Ano sugod? Hayop ka, demonyo ka. Pakatapos kang kupkupin ng pamilya ko, dapat sa'yo mamatay Isasaboy na sana ng binatilyong asin kay Alicia, kaya lang ay nakahanap ng panakot ang dalagita. Hinawakan nito ang mga paa ng walang kamalay-malay ni si Bayani at saka ngumisi kay Bagani. Kapag sinubukan mong gumalaw dyan sa kinatatayuan mo, bibiyakin ko ang tiyan nitong kakambal mo at kakainin ko sa harap mo. Gusto mo ako subukan? Hindi makaimik ang binatilyo. Kabado lang siyang nagpapalit ng tingin sa kakambal at sa dalagitang aswang. Dahil doon ay napangisin na naman si Alicia hanggang sa nauwi sa paghalakhak na parang isang nababaliw na demonyo. May araw ka rin sa akin, Bagani! Pagkasabi niyang yon, ay muli na namang tumalim ang kanyang tingin at sumeryoso. Dahil sa ginawa mo ito sa akin, hindi ko malilimutan. Babalikan kita! Babalikan ko kayo! Siguradong magsisisi ka! Pagkatapos sabihin niyo ng dalagitang aswang, ay mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Bigla nitong hinatak ang walang kamalay-malay na si Bayani at sa isang iglap ay naglaho na lang to na parang bula nang hindi rin alam ni Bagani kung paano to nangyari. Napayak na lang ang binatilyo dahil sa tindi ng takot na nararamdaman ng mga oras na yon. Subalit nang maisip niya ang kanyang ama at ina ay sinikap niyang maging matapang. Ilang oras ang lumipas pagkatapos ng engkwentro niya sa dalagitang aswang na nagpapanggap na isang magandang palaboy ay nagtungo na nga si Bagani sa ospital para kumustahin ang kanyang ama at ang bangkay ng kanyang ina. Naabutan niya roon ang tiyahin niya na siyang nag-aasikaso sa mga bagay-bagay doon. Nang maintindihan ni Bagani ang sinapit ng kanyang pamilya ay parang gusto na lang din niyang mamatay na mga sandaling yon. Hindi niya akalain na nang dahil lang sa pagkupkop ng mga magulang niya kay Alicia ay sasapitin nila ang ganito. Ang nanay Miranda niya ay namatay na. Ang tatay Julio niya ay nasiraan na ng bait at ang kakambal niyang si Bagani ay hindi na niya alam ngayon kung buhay pa o hindi. Panginoon, bakit hindi niyo na lang ako patayin? Kung ganito lang din po yung mangyayari sa pamilya ko. Sa sobrang sama ng kalooban ay nakatulog na lang siya sa bisig ng kanyang tiyahin na awang-awa rin sa kanya noong mga oras na yon. Pagkalipas ng isang linggo, matapos mailibing si Aling Miranda ay sinikap ng binatilyo na bumalik sa dati. Pansamantala siyang tumuloy sa kanyang tiyahin dahil natatakot na rin siyang balikan ng aswang na si Alicia. Ipinagbigay alam na rin nila ng tiyahin niya sa mga otoridad ang tungkol sa dalagitang aswang na nagpapanggap na isang palaboy para makapambiktima. Si Alicia rin pala ang nababalitang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar nitong mga nakalipas na buwan.
Nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti nang nakabangon ng mag-ama. Si Mang Julio kahit papaano ay umayos na ang kalagayan kaya nagdesisyon silang magtatay na lumipat na muna ng lugar upang makalimutan ang mga nangyari sa baryo. Pansamantala silang nangupahan sa isang syudad na malayo sa dati nilang tinitirhan at doon ay nagsimula ng bagong buhay. Parehong nagtrabaho ang mag-ama sa isang factory na pagawaan ng bote ng soft drinks. Isang hapon, pauwi na noon si Bagani nang mapadaan siya sa isang pamilihan. Bumili siya ng ulam para sa kanilang hapunan at prutas na rin upang ipasalubong sa ama. Nang matapos na siyang makapamili, ay dumiretso siya sa simbahan para mag-alay ng panalangin. Paglabas ng simbahan ay nahagip ng paningin niya ang isang pamilyar na tao na siyang dahilan ng panlalaki ng kanyang mga mata. Bayani? Hindi siya makapaniwala matapos makita ang kakambal na buhay at naglalakad papunta sa kung saan ay sinundan niya ito hanggang lumiko sa isang iskinita na walang halos dumaraan. Pagdating niya roon ay nakita niyang nakatayo si Bayani at nakaharap sa kanya. Hindi alam ni Bagani ang mararamdaman matapos muling makita ang kakambal. Tol, ikaw na ba yan? Buhay ka? Bakit hindi ka umuwi sa amin ni tatay? Hindi na natapos pa ni Bagani ang binibigkas sapagkat biglang nag-anyong aswang si Bayani. Pagkatapos noon ay mabilis ang sumunod na pangyayari. Sa isang kisap mata ay bigla itong naglaho na parang bulat na iwan si Bagani na di makapaniwala. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael. At ito ang aking kwento.